Mga kasama, anong bansa sa palagay ninyo ang hindi kayang basta-bastahin ng mga dambuhalang pandaigdig? Amerika, Tsina, Rusya. Sa gitna ng mga bansang ito na yumanig sa mundo, may isang bansa na mas maliit ng ilang ulit, ngunit hindi kailanman yumukod. Isang bansang maliit, ngunit ang paggalaw dito ay magdudulot ng matinding gulo. Kamakailan, naganap ang isang nakakagulat na insidente sa isang klase sa Harvard University sa Amerika na nagtangkang kalabanin ang bansang ito. Habang nagbibigay ang propesor ng panayam tungkol sa silangang Asya at ekonomiya, isang estudyanteng Tsino ang sumigaw na hindi siya sumasang-ayon. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay pinalalaki, taliwas sa aktwal na istatistika. Ito ay bansa lamang na itinayo at tinulungan ng Tsina at Amerika, hindi ba? Bigla, isang estudyanteng Pilipino na karaniwan ay tahimik ang bumasag sa katahimikan. Nagtaas siya ng kamay at nagsalita. Sinasabing ang mga estudyante sa loob ng lecture hall ay namangha sa kanyang mga salita at maging ang mga estudyante mula sa Tsina, Amerika at Europa ay hindi na nakapagsalita pagkatapos noon. Ano kaya ang sinabi ng estudyanteng iyon? At paano niya ginulat ang lecture hall ng Harvard University na pinagtitipunan ng mga elite ng mundo? Ihahayag namin ngayon ang kamangha-manghang at nakakakilabot na sandali. Bago simulan ang kwento, mangyaring mag-subscribe at mag-like upang suportahan ang aming paglikha. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga subscribers na kasama ko sa paglalakbay na ito. Naway maging malusog at laging masaya kayo hanggang sa pagtatapos ng taong ito. Para sa mga sumusuporta sa Pilipinas, mag-iwan ng komento sa ibaba. Pilipinas, laban. Kumusta? Ako si David Henderson, isang propesor na nagtuturo sa Harvard University, Department of Sociology, sa loob ng 20 taon. Ako ay 52 taong gulang na at ang semestreng ito ang magiging huling panayam ko. Sa nakalipas na 20 taon, nakilala ko ang maraming estudyante. Marami sa kanila ay mga international students mula sa Asya. Habang pinagmamasdan sila, naniniwala akong nakatuklas ako ng sarili kong pattern. Ang mga estudyanteng Tsino ay madalas na agresibo at puno ng kumpiyansa. Sa tuwing oras ng talakayan, sila ay nagsasalita ng malakas at mariing ipinipilit ang kanilang opinyon. Minsan, para silang nagpapakita ng galit. Ang mga estudyanteng Pilipino ay kabaliktaran. Tahimik sila, magalang, tumatango sa mga salita ng propesor at mapagmasid. Gayunpaman, sila ay nag-aatubili na ipahayag ang kanilang sariling pananaw. Mapagtimpi siguro ang tawag doon. At may isa pang grupo, napaka-unique nila. Karaniwan ay tahimik, ngunit kapag nagsalita, napakatindi. Parang isang natutulog na bulkan na pumutok. Ngunit hindi ko alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagsabog na iyon. Akala ko lang ay pagkakaiba iyon sa personalidad. Ilang buwan na ang nakalipas. Nag-iisip ako ng tema para sa huling panayam ng semestreng ito. Gusto kong talakayin ang isang makabuluhang paksa dahil ito ang huling panayam ko bilang propesor sa loob ng 20 taon. Bigla, naisip ko ang paksang pagkukumpara ng modelo ng ekonomiya sa silangang Asya. Ito ay magiging paghahambing at pagsusuri ng kapitalismo ng Estado ng Tsina, malayang ekonomiya ng merkado ng Amerika, at ang milagro ng Filipino global workforce. Habang inihahanda ko ang material, nagulat ako. Ang mga istatistika ng Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. 40 bilyong kita mula sa BPO, IT, BPM, 35% na bahagi ng pandaigdigang seafarers at skilled workers, 60 bilyong taunang remittances. Paano nakamit ng maliit na bansang ito ang gayong tagumpay? Bilang isang iskolar, iginagalang ko ang objetibong datos, kaya nagpasya akong isama ang mga numerong ito sa panayam. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi ko naintindihan ang tunay na kahulugan sa likod nito. Mga numero lang ito, umaga ng araw ng panayam. Tulad ng dati, tinitingnan ko ang aking lecture notes habang umiinom ng kape. Mahigit 10 estudyante ang nakaupo sa lecture hall ngayon. Sa mga ito, mga 25 ang Tsino, 25 ang Amerikano at 5 ang Pilipino. Ang natitira ay mga estudyante mula sa Europa. Naglakad ako papunta sa lecture hall habang iniisip na ang panayam ngayon ay matatapos ng tulad ng dati. Ngunit nagkamali ako.
Pagbukas ko ng pinto ng lecture hall, lahat ng tingin ng mga estudyante ay napunta sa akin. Tumayo ako sa podium. Binuksan ko ang projector at ipinakita ang unang slide. Magandang umaga, mga kaibigan. Ngayon, tatalakayin natin ang paghahambing ng mga modelo ng ekonomiya sa Silangang Asya. Binuksan ng mga estudyante ang kanilang mga notebook. Nagsimula akong magpaliwanag habang nililipat ang mga slide. Ang kapitalismo ng Estado ng China ay nailalarawan sa pamamagitan ng malakihang pamumuhunan na pinamumunuan ng gobyerno. Ang modelo ng malayang merkado ng Amerika ay nakabatay sa autonomiya at kompetisyon ng korporasyon. At inilipat ko ang pangatlong slide. Nakita ko ang pamagat na ang milagro ng Filipino Global Workforce at ang Pilipinas. Ang bansang ito ay talagang isang kawili-wiling kaso. Ipinakita ko ang mga istatistika. Ang Pilipinas ay may GDP per capita na tapak 4,000 at isang pangunahing puwersa sa pandaigdigang paggawa. Ang BPO at mga serbisyo nito ay bumubuo ng 40% ng kita mula sa serbisyo sa Asya. Ang ekspresyon ng mga estudyante ay bahagyang nagbago. Lalo na ang tingin ng mga estudyanteng Tsino na nakaupo sa likuran ay naging matalas. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ang bilis ng Pilipinas ay hindi pagmamadali, kundi malapit sa isang survival instinct na nakaukit sa kanilang katawan upang mabuhay. Halos walang halimbawa sa kasaysayan na nagbago mula sa isang bansang lubhang nasalanta patungo sa isang global service hub sa loob lamang ng 40 taon. Sa sandaling iyon, isang tumatawang boses ang narinig mula sa likuran ng lecture hall. Si Joe iyon, ang estudyanteng Tsino. Mabilis siyang nagtaas ng kamay. "Professor, sandali lang." Tumingin ako sa kanya. "Oo, Joe." Tumayo si Zoe. Ang kanyang ekspresyon ay mapang-asar. Paumanhin, ngunit tila pinalalaki ang mga istatistikang iyan. Nagbulungan ang lecture hall. Sumimangot ako. "Ano ang ibig mong sabihin sa pinalalaki?" Mariing sinabi ni Joe. "Ang tiyuhin ko ay nagtatrabaho sa gobyerno ng Beijing. Siya ang may hawak ng patakaran sa industriya. Ayon sa kanya, maaabutan ng China ang teknolohiya ng Pilipinas sa loob ng 5 taon. Nagtiklop siya ng mga braso. Ang mga kumpanya ng China ay nakabuo na ng mga pinakamodernong teknolohiya sa asembleya. Kahit gaano pa kasulong ang Pilipinas, babagsak din ito sa harap ng lakas ng kapital ng China." Nagbulungan ang mga estudyante. Tumigil ako sandali. Kung ito ay isang teknikal na talakayan, malugod ko itong tatanggapin, ngunit ang saloobin ni Zhao ay iba. Ito ay hindi talakayan kundi paghamon. Kalmado akong sumagot. "Zhao, ang laki ng pamumuhunan at teknolohiya ay magkaibang issue. Ang Pilipinas ay may know-how na naipon sa loob ng ilang dekada." Ngunit tumawa si Zhao. "Know-how? Professor, ang teknolohiya ay labanan ng pera. Ang China ay may merkado na 10 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Ilang taon na lang iyan." Sa sandaling iyon, nagtaas ng kamay ang estudyanteng Amerikano na si John. Napabuntong hininga ako. Hindi ito magandang direksyon. Tumayo si John at nagsalita. "Professor, maari ba akong magbigay ng opinyon?" Tumango ako. "Oo, John." Magalang ang tono ni John, ngunit ang nilalaman ay hindi magalang. Hindi ba't dahil sa Amerika kaya umabot sa ganito ang Pilipinas? Nagbigay ang Amerika ng 7 bilyong tulong para sa pagbawi pagkatapos ng digmaan at nagbigay din ng teknolohiya. Tumigil siya sandali at idinagdag. Ang pera na iyon ang ginamit para itayo ang kanilang infrastruktura. Kung wala ang biyaya ng Amerika, ang Pilipinas ay isa pa ring bansa na umaasa sa agrikultura. Naging kakaiba ang atmosfera ng lecture hall. Ang ilang estudyante mula sa Europa ay nagsimulang tumango. Hindi ako komportable, ngunit hindi ako nakialam. Nais kong lutasin ng mga estudyante ang talakayan sa kanilang sarili. Ngunit ang sitwasyon ay patuloy na pumapabor kay Zoe at John. Tumayo ako sa podium at pinanood sila. At napagtanto ko, nagturo ako ng mga estudyante sa Asya sa loob ng 20 taon, ngunit talagang naintindihan ko ba sila? Sa isang sulok ng lecture hall, may isang estudyanteng tahimik na nakaupo, si Maria Santos, ang estudyanteng Pilipino. Kilala ko siya. Nagkaroon kami ng maikling pag-uusap sa isang panayam sa simula ng semestre.
Si Maria ay isang scholarship student mula sa Maynila. Ang kanyang mga magulang ay mga karaniwang manggagawa, nagtitinda sa palengke at nagtatrabaho bilang OFW. Gaano karami ang isinakripisyo niya para makarating sa Harvard? Naalala ko ang sinabi niya sa panayam, "Profesor, alam ko kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito. Pumunta ako rito sa pera na ipinagtrabaho ng aking mga magulang mula madaling araw hanggang gabi. May luha sa kanyang mga mata. Hindi ako basta-basta magsasalita. Magsasalita lang ako sa mga sandaling talagang mahalaga. Noon, hindi ko gaanong binigyan ng pansin ang mga salitang iyon. Ngunit ngayon, nagsisimula na akong maintindihan ang kahulugan nito. Narinig ni Maria ang mga salita ni Joe at John. Ang kanyang ekspresyon ay walang emosyon, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga daliri na humahawak sa panulat ay namuti sa lakas ng kapit. Pinanood ko siya at naisip, ano kaya ang iniisip ng estudyanteng iyon ngayon? Muling nagsalita si Zoe. Profesor, sa totoo lang, ang Pilipinas ay isang bansang overrated. Sinasabi nilang BPO, ngunit ito ay panggagaya lamang ng kultura ng Amerika. Tumawa siya at idinagdag, ang mga sikat na K-pop groups ay kumakanta sa Ingles, hindi ba? Paano iyon naging kultura ng Pilipinas? Ginaya lang nila ng mahusay ang marketing strategy ng Amerika. Sumang-ayon si John. Tama yan, ganoon din ang mga pelikula ng Pilipinas. Nasa antas lang ng nanghiram ng teknolohiya ng Hollywood. Ganap na pumabor ang atmosfera ng lecture hall. Ang mga estudyanteng Chino ay sumusuporta kay Joe at ang mga estudyanteng Amerikano at Europeo ay nanonood lang. Nag-aalangan akong makialam. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang nagtaas ng kamay si Maria. Tumahimik ang lecture hall. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Medyo nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na nagtaas ng kamay ang estudyante na karaniwan ay tahimik. "Oh Maria, dahan-dahang tumayo si Maria. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sa halip, kalmado at matatag. Profesor, maaari ba akong magtanong ng isa?" Tumango ako. Tumingin si Maria kay Zhao. "Zhao, sinabi mong nagtatrabaho ang tiyuhin mo sa gobyerno ng Beijing, hindi ba?" Sumimangot si Zhao. "Oo." Ngumiti si Maria. Ngunit ang ngiti ay hindi mainit. Kung gayon, magtatanong lang ako ng isa. Ang pinakamodernong teknolohiya sa asembleya na binuo ng China, matatag at kayang i-mass produce iyan. Namilog ang mata ni Joe. Nagpatuloy si Maria. Ang pagbuo at mass production ay magkaiba. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay matatag ng nag-mass produce ng next generation na teknolohiya. Gaano man karami ang ipamuhunan ng China, aabutin ng ilang taon bago makamit ang kalidad ng Pinoy. Nagbulungan ang lecture hall. Nagulat akong tinitigan si Maria. May ganito palang kaalaman ang estudyanteng ito? Nagpatuloy si Maria. At Joe, may isa pa akong itatanong. Ang smartphone na ginagamit mo, anong bansa ang gumawa ng mga precision parts na nasa loob nito? Tumigil si Zoe. Sinabi ni Maria ang sagot, gawa sa Pilipinas. Ang smartphone na hawak mo ngayon, maaaring na-assemble sa China, ngunit ang mga core component ay gawa ng mga Pilipino. Nagbulungan ang mga estudyante. Tumingin naman si Maria kay John. Pinigil ko ang hininga at pinanood sila. May sumasabog sa estudyanteng ito ngayon. Lalo pang tumatag ang boses ni Maria. "John, sinabi mong nagbigay ang Amerika ng 8 bilyong tulong, hindi ba? Ngunit alam mo ba kung gaano karami ang nawala sa Pilipinas dahil sa digmaan bago iyon?" Namilog ang mata ni John. "Oh, iyon. Hindi nagbigay ng palugit si Maria. Ang aming bansa ay naging abo at maraming buhay ang nawala. Iyon ang posisyon ng Amerika na burahin ang lahat ng iyon sa 0.8 bilyon, hindi ba?" Lumalamig ang kanyang tingin. "At iginiit ninyo na ang pera na iyon ay hindi indemnity kundi Economic Cooperation Fund. Wala kaming choice kundi tanggapin ang pera na iyon. Wala kaming mapagpipilian." Ganap na tumahimik ang lecture hall. Nagulat ako. Sa loob ng 20 taon, nakita ko ang maraming talakayan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na may ganitong sandali. Huminga ng malalim si Maria at sinabi sa buong lecture hall, ang Pilipinas ay ang tanging bansa sa kasaysayan ng mundo na umakyat sa developed nation status mula sa abo ng digmaan. Halos walang katulad. Ang kanyang boses ay nanginginig
ngunit hindi tumigil. At hindi iyon biyaya ng sinuman, kundi resulta ng pagpapawis ng henerasyon ng aming mga lolo't lola mula madaling araw hanggang gabi. Tumayo ako sa podium at napagtanto ko. Tiningnan ko lang ang mga numero. Hindi ko nakita ang kwento ng mga taong nasa likod ng mga numerong iyon. Hindi pa tapos si Maria. Noong dumaan ang mga matitinding bagyo tulad ng Yolanda, nagtulungan ang mga Pilipino sa gitna ng mga guho at muling itinayo ang bansa. May luha sa kanyang mga mata. Ang lola ko ay nagbigay din ng kanyang matitipid. Ang perang pinakaingat-ingatan niya sa loob ng 50 taon, pinigilan ng lecture hall ang hininga. Ang voluntaryong pagkilos noong bagyo ay isang ebidensya kung bakit tinawag ang Pilipinas na textbook sa pagdaig sa krisis. Ang Pilipinas ay isang pambihirang bansa sa mundo kung saan gumagalaw ang mga mamamayan na parang iisang katawan kapag may krisis. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng goosebumps. Sa loob ng 20 taon bilang propesor, naranasan ko ba ang ganitong kagalakan? Sa huli ay sinabi ni Maria, kaya huwag ninyo pong sabihing ang Pilipinas ay isang overrated na bansa. Kami ay mga inapo ng mga taong nagsumikap upang mabuhay. Umupo siya. Nababalot ng katahimikan ang lecture hall. Hindi nakapagsalita sina Joe at John. Tumayo ako sa podium at dahan-dahang pumalakpak. At napagtanto ko, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga numero, kundi sa saloobin. Tinigilan ko ang panayam sandali. Pagkatapos ng pahayag ni Maria, ganap na nagbago ang atmosfera ng lecture hall. Nakaupo si Joe na nakatiklop ang mga braso at may hindi komportableng ekspresyon at nakayuko si John. Muli kong binuksan ang projector. Ngayon, tingnan natin ang mas objetibong datos. Lumabas ang isang graph sa slide. Ang mga precision parts ng Pilipinas ay hindi lang mga piyesa kundi nagsisilbing puso ng pandaigdigang digital economy. Itinuro ko ang screen habang nagpapaliwanag. Ayon sa 2025 data, ang bahagi ng mga kumpanyang Pilipino sa semiconductor assembly and testing ay umabot sa 35%. Sa sektor ng raw materials, umabot ito sa 52%. Nagsimulang magsulat ang mga estudyante sa kanilang mga notebook. Ano ang ibig sabihin nito? Ang smartphone, laptop, server, self-driving car, at maging ang fighter jet na ginagamit ninyo ay gumagamit ng teknolohiyang Pilipino. Lumipat ako sa susunod na slide. Ang mas interesante ay ang kalidad. Ang kalidad ng Pilipinas ay malapit sa isang craftsman's soul na nakaukit sa kanilang katawan, ang diwa ng paghahanap ng kasakdalan. Lumabas ang isang graph tungkol sa quality control sa screen. Noong 1970s, sinasabing ang mga produkto ng Pilipinas ay mura at hindi matibay. Ngayon, ito ang pinakamahusay na kalidad sa mundo. Nakamit nila ang pagbabagong ito sa loob lamang ng tapak na taon. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang average na oras na inabot ng mga bansa sa Europa upang makamit ang antas ng kalidad na ito ay 120 taon. Maging ang Amerika ay umabot ng 80 taon. Nagtaas ng kamay si Zhao. Medyo kinabahan ako, ngunit tumango ako. Oo Zhao, hindi pa rin nasiyahan ang ekspresyon ni Zhao. Propesor, hindi ba't dahil iyan sa tulong teknikal ng Amerika? Pagkatapos ng digmaan, nagbigay ng malaking tulong ang Amerika. Hindi ba? Sinulyapan ko si Maria. Tahimik siyang nakaupo, ngunit matalim ang kanyang tingin. Direktahan akong sumagot. Magandang punto. Ngunit ang Pilipinas ay hindi lang ang nag-iisang bansa na tumanggap ng tulong mula sa Amerika sa parehong panahon. Nilipat ko ang slide. Ang South Korea, Vietnam, at Taiwan ay tumanggap din ng katulad na tulong. Ngunit bakit tanging ang Pilipinas ang naging developed nation? Nag-isip ang mga estudyante. Sinabi ko ang sagot. Ang pagkakaiba ay ang pambansang karakter. Ang mga Pilipino ay hindi kumonsumo sa tulong, kundi namuhunan, sa edukasyon, sa industriya, sa infrastruktura. Tahimik na nagtaas ng kamay si Maria. Professor, maari po ba akong magdagdag ng isa? Masaya akong tumango. Aba, oo. Tumayo si Maria. May isang kasabihan ang tatay ko. Kami ay mahirap, ngunit ang inyong henerasyon ay dapat mabuhay ng mayaman. Nanginginig ang kanyang boses. Noong 1950s, ang mga Pilipino ay hindi makakain ng maayos ng 3 beses sa isang araw.
Ngunit pinag-aral pa rin nila ang kanilang mga anak. Naniniwala sila na kung hindi turuan ng mga bata, hindi makakabangon ang bansa. Tumahimik ang lecture hall. Ang lolo ko ay nagtrabaho bilang seafarer. Ang lola ko ay nagtatrabaho sa pabrika. Sinasabing hindi sila nakauwi ng 3 taon. Naglilimiyon ang luha sa mata ni Maria at ipinapadala nila ang kinita nilang pera sa probinsya upang suportahan ang pamilya at pag-aralin ang mga kapatid. Direkta niyang tiningnan si Zhao. Iyan ba ang itsura ng bansang nabuhay sa tulong? Dumating kami rito sa pamamagitan ng dugo at pawis. Hindi nakapagsalita si Zhao. Yumuko ako kay Maria. Salamat Maria. Iyan ay isang patotoo na mas malakas kaysa sa estatistika. Bumalik ako sa slide. Ngayon, pag-usapan natin ang kultura ng Pilipinas. Lumabas ang mga poster ng sikat na teleserye at pelikula sa screen. Ang kultura ng Pilipinas ay hindi showy entertainment, kundi mga kwento na may social message at katapatan. Tiningnan ko ang mga estudyante. Sino ang nakapanood ng mga pelikula tulad ng Himala o Four Sisters and a Wedding? Mahigit kalahati ang nagtaas ng kamay. Ano ang tema ng mga pelikulang ito? Isang estudyanteng Aleman ang sumagot. Family love at ang pusong humaharap sa pagsubok, Professor. Tama iyan. Kung gayon, bakit inilarawan ng mga gawang Pilipino ang mga ito? Ang Hollywood ay tumatalakay din sa family love. Tumigil ako sandali at sinabi, ang pagkakaiba ay katapatan dahil ang Pilipinas ay talagang napagdaanan ang pagdurusa na iyon. Lumabas ang larawan ng Bagyong Yolanda noong 2013 sa slide, nawalan ng bahay at pamilya ang mga Pilipino sa loob lamang ng isang gabi. Maraming tao ang napilitang manirahan sa evacuation centers. Itinuro ko ang larawan. Tingnan ang larawang ito. Ang mga volunteer mula sa buong bansa ay nagtitipon at nagluluto ng pagkain. Ang mga estudyante ay tumingin sa screen na may pagkamangha. May mga nag-donate pa ng kanilang wedding rings at mga mana para sa pagbangon. Tumaas ang boses ko. Mayroon pa bang ibang bansa sa mundo na kayang gawin ito? Ang Pilipinas ay isang pambihirang bansa sa mundo kung saan ang mga mamamayan ay gumagalaw na parang iisang katawan kapag may krisis. Maingat na nagtaas ng kamay si John. Ngunit ang Amerika ay nagkaroon din ng katulad na karanasan noong 9011. Tumango ako. Tama yan. Ngunit may mahalagang pagkakaiba. Nilipat ko ang slide. Ang Amerika ay bumangon sa tulong ng mundo. Ang Pilipinas ay bumangon sa sarili nitong lakas mula sa isang estado kung saan ang lahat ay nasira dahil sa digmaan. Lumabas ang larawan ng mga guho ng Maynila noong 1945 sa screen. Ito ang Maynila noong 1945. Halos walang mga gusali. Mula sa estadong ito, nakamit nila ang G7 level na ekonomiya sa loob ng 70 taon. Nagtanong ako sa mga estudyante. Paano iyan naging posible? Nagtaas muli ng kamay si Maria. Professor, maaari ba akong sumagot? Aba, oo. Tumayo si Maria. May kasabihan ang henerasyon ng aming mga magulang, malasakit at pagkakaisa. Ngumiti ang mga estudyante. Ngumiti din si Maria. Maaaring pakinggan itong kakaiba, ngunit ito ang core ng Pilipinas. Dahil walang silang kayamanan, pinahalagahan nila ang lahat. Seryoso niyang ipinagpatuloy ang kanyang mga salita. Ang trabaho na tatagal ng 10 taon sa ibang bansa, tinapos ito ng Pilipinas sa loob ng 5 taon. Dahil kung hindi, hindi sila makakausad. Tiningnan ni Maria ang klase. Ngunit hindi sila nagmadali at nagtrabaho ng hindi maayos. Sa halip, ginawa nila ito ng mas perpekto. Sumang-ayon ako sa kanyang mga salita at tumango. Tama iyan, ang bilis ng Pilipinas ay hindi pagmamadali. Nakamit nila ang precision at bilis ng sabay. Nilipat ko ang isang bagong slide. Magbigay tayo ng halimbawa. Ang efficiency ng Filipino service workers sa mundo ay world-class. Ang average na delay sa delivery ng OFW remittances ay wala pang 1 minuto. Nagulat ang mga estudyante. Kumpara sa Pilipinas, ang average delay ng mga internasyonal na pagpapadala sa Amerika ay 13 minuto. Isang 13 tiklop na pagkakaiba. Ipinakita ko ang susunod na datos. Ang sistema ng paghahatid sa Pilipinas ay kahanga-hanga din. Kung mag-order ka ng mga produkto, darating ito sa susunod na araw. Sa New York, aabutin ng 1 linggo. Isang estudyanteng Pranses ang nagtaas ng kamay. Professor, kung ganoon kabilis,
Hindi ba't maraming pagkakamali? Tumawa ako. Magandang tanong. Ngunit ang error rate ng Filipino delivery ay wala pang 0.1%. Mabilis at tumpak. Idinagdag ni Maria. Batay sa aking karanasan sa Pilipinas, kahit mag-order ka sa net ng 2 a.m., darating ito sa umaga at perpekto ang packaging. Namangha ang mga estudyante. Binuod ko. Ito ang Pilipinas, isang bansang mabilis, ngunit hindi nagpapabaya. Nilipat ko ang slide. Ang susunod na paksa ay medyo maselan. Lumabas ang pamagat na lakas ng teknolohiya ng Pilipinas sa screen. Naging seryoso ang ekspresyon ng mga estudyante. Ngayon, talakayin natin ang isang mas mabigat na paksa. Huminga ako ng malalim. Ang bansang hindi makagawa ng kahit isang tornilyo ay naging isang bansang hinahanap ng mundo para sa teknolohiya. Lumabas ang larawan ng mga Filipino-assembled electronics at semiconductor wafer sa screen. Noong 2022, nag-order ang Alemanya ng 10,000 unit ng mga Pilipinong precision equipment. Ang halaga ng kontrata ay 0.4 bilyon. Nagbulungan ang mga estudyante. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng teknolohiya upang mag-assemble ng mga chip na ginagamit sa mga sasakyang tumatakbo sa 600 kilometers HH. Ang Pilipinas lang ang may teknolohiyang ito sa mundo. Nagtaas muli ng kamay si Zhao. Napabuntong hininga ako, ngunit tumango ako. Oo, Zhao. Sarkastikong sinabi ni Zhou. Profesor, hindi ba't panggagaya lang iyan ng teknolohiya ng Amerika? Hindi iyan sariling gawa ng Pilipinas. Hinanap ko ang aking material. Kawili-wiling punto. Ngunit medyo naiiba ang katotohanan. Lumabas ang graph ng localization rate ng teknolohiya sa slide. Ang localization rate ng semiconductor components ay 95%. Ang precision equipment ay 98%. Tinitigan ko si Zhao. Halos lahat ng piyesa ay ginagawa sa Pilipinas. Ang teknolohiya ng Amerika ay ginamit lamang bilang reference sa paunang design stage. Sumabat si John, pero may space technology ang Amerika, may NASA. Ipinakita ko ang comparison data. Tama iyan, ngunit may sariling niche din ang Pilipinas at matagumpay nilang naipatupad ang mga project sa aerospace assembly. Lumabas ang mga Filipino aerospace achievements sa screen. Namuhunan ang Pilipinas ng 3 billion sa space development noong nakaraang taon. Ito ang pangalawa sa pinakamalaki pagkatapos ng Amerika. Namula ang mukha ni John. Tahimik na nagtaas ng kamay si Maria. Profesor, maaari ba akong magdagdag ng isa? Malugod akong tumango. Aba, oo. Tumayo si Maria. Ang lakas ng teknolohiya ng Pilipinas ay hindi para sa pagsalakay, kundi peace technology na nagmula sa kolektibong alaala na huwag nang uulitin ang pagkakamali. Nanginginig ang kanyang boses. Ang lolo ko ay nakaranas ng digmaan. Maraming kaibigan ang nawala sa digmaan. Tumahimik ang lecture hall. May kasabihan ang lolo ko, huwag nang magkakaroon ng digmaan sa bansang ito. Naglilimiyon ang luha sa mata ni Maria. Ang dahilan kung bakit nagde-develop ang Pilipinas ng teknolohiya ay hindi para makipagdigma, para ito sa pagpapanatili ng kapayapaan. Tiningnan niya ang mga estudyante. Ang China ay may nuclear weapons. Ang Rusya ay may pinakamalakas na military power sa mundo. Ang Amerika ay nagpapakalat ng mga hukbo sa buong mundo. Tumaas ang boses ni Maria. Paano mabubuhay ang Pilipinas na nakagitna sa kanila? Kung walang teknolohiya, sasakupin na naman tayo. Lubos akong nakiramay sa kanyang mga salita. Nagpatuloy si Maria. May barkong tinatawag na frigate. Kaya nitong pabagsakin ang mga incoming missiles. Nagulat ang mga estudyante. Alam ba ninyo kung bakit kailangan ito? Dahil may bansang nagbabanta sa amin sa tabi. Kalmadong sinabi ni Maria. Ito ay mensahe na kung babantaan ninyo kami, walang silbi ang pag-atake kahit saan. Ito ang deterrence. Nilipat ko ang slide. Lumabas ang larawan ng next generation fighter jet sa screen. Ang Pilipinas ay naghahanda na bumuo ng sarili nitong fighter jet. Tinatawag itong FA-50PH, KA-50. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ang design ng fighter jet na ito ay gawa sa Pilipinas. Ang parts assembly ay under development din. Sarkastikong tumawa si Zhou. Hindi pa pala tapos ang assembly at design. Mabilis na sumagot si Maria.
Ang development ay ongoing, target na matapos bago ang 2030. Direkta niyang tiningnan si Zhou. Nga pala, sinasabing ang China ay nagpo-produce ng sarili nitong fighter jet engines. Hindi ba? Hindi ba't kopya lang iyon ng Russian engine? Namilog ang mata ni Joe. Nagpatuloy si Maria. Ang Pilipinas ay tapat na nagde-develop, hindi nagnanakaw o nangongopya. Nagbulungan ang lecture hall. Naisip kong kailangan kong mamagitan. Sige, mga kaibigan, tumigil na tayo dito. Itinaas ko ang dalawang kamay ko at nagtanong, ang mahalaga ay ang katotohanan na ang teknolohiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo. Ipinakita ko ang isang bagong datos. Ayon sa 2025 data, ang export value ng teknolohiya ng Pilipinas ay pangatlo sa pinakamalaki sa mundo. 10 taon lang ang nakalipas, wala pa ito sa top 10. Nagulat ang mga estudyante. Ang mas nakakagulat ay ang bilis ng paglago. Ito ay lumalaki ng 15% bawat taon, sa average. Itinuro ko ang graph. Sa ganitong bilis, magiging world top ito sa loob ng 5 taon. Maingat na nagtanong si John. Professor, ngunit bakit bumibili ng teknolohiya ng Pilipinas ang mga bansa sa Europa? May teknolohiya naman ang Amerika at Alemanya. Naisip kong magandang tanong iyon. May 3 dahilan, presyo, performance at reliability. Ibinilang ko ang mga daliri ko. Ang mga produkto ng Pilipinas ay 20% na mas mura kaysa sa Amerika. Ngunit halos pareho ang performance. Tumango ang mga estudyante at tumpak ang delivery deadline. Kung mag-order ka sa Amerika, aabutin ng 5 taon. Ngunit ang Pilipinas ay magde-deliver sa loob ng 2 taon. Nagbigay ako ng aktwal na halimbawa. Ito ang dahilan kung bakit bumili ang Alemanya ng mga Filipino equipment. Kailangan nilang mabilis na makasabay sa industrial automation. Idinagdag ni Maria at nagsasagawa rin ang Pilipinas ng technology transfer. Nagtatayo sila ng mga pabrika sa Alemanya at nagpo-produce on-site. Ngumiti siya, ito ang Filipino business, magkasamang lumalago. Tiningnan ko si Maria at naisip. Ang estudyanteng ito ay hindi nagsasalita dahil lang sa pagiging makabayan. Talagang nag-aral siya ng mabuti. Nilipat ko ang huling slide. Isang maliit na bansa, maliit na populasyon, ngunit dumating na ang panahon na kailangang muling mag-isip ng strategy ng mga dambuhalang bansa sa sandaling maliitin nila ang Pilipinas. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ito ang posisyon ng Pilipinas ngayon, 2025. Nakaupo sina Joe at John na may hindi komportableng ekspresyon, ngunit ang ibang mga estudyante ay seryosong nakikinig. Tinapos ko ang panayam at sinabi, sa susunod, tatalakayin natin ng mas malalim ang tungkol sa cultural influence ng Pilipinas. Tumunog ang bell. Isa-isang tumayo ang mga estudyante, ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo. Pinupunasan niya ang kanyang luha. Lumabas ako sa podium at lumapit kay Maria. Maria, ayos ka lang? Tumingin si Maria sa akin. Paumanhin, Professor. Baka naging emosyonal ako ng sobra. Umiling ako. Hindi. Sa halip, nagpapasalamat ako. Marami akong natutunan dahil sa iyo. Ngumiti si Maria. Professor, sa totoo lang, natakot ako ng husto, pero hindi ko kinaya. Dahan-dahan kong tinapik ang balikat niya. Mahusay ang ginawa mo. Iyon ay isang matapang na pahayag. Tumayo si Maria mula sa upuan. Salamat, Professor. Habang pinapanood ko siyang lumabas sa lecture hall, naisip ko, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa laki, kundi sa will. Ilang araw ang lumipas. Naghahanda ako para sa susunod na panayam sa aking study room. Ngunit ang mga salita ni Maria ay naglalaro sa aking isip. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan gumagalaw ang mga mamamayan na parang iisang katawan tuwing may krisis. Gusto kong malaman ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito, kaya tumawag ako. Si Dr. Sofia Cruz, isang kasamahang propesor. Nagtuturo siya ng economics sa MIT. Siya ay isang Filipina-Amerikana. Sofia, ako ito, si David. Narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa kabilang linya. David, matagal na tayong hindi nag-usap. Anong nangyari? Ikinuwento ko ang mga pangyayari sa lecture hall kamakailan. Ang pahayag ni Maria, ang paghamon ni na Joe at John, at ang shock na naramdaman ko.
Sandaling nakinig si Sofia at sinabi, David, nagkaroon din ako ng katulad na karanasan. Anong karanasan niyon? Nag-aalangan si Sofia bago nagsalita. Kwento ito noong bata pa ako. Lumaki ako sa Boston, hindi ba? Tumango ako. Narinig ko ang kwento ng pagkabata ni Sofia. Noong nasa elementarya ako, tinawag ako ng mga bata na Chin-Chin dahil Asian ako. Bumaba ang kanyang boses. Ang mga guro ay tinitingnan din ako ng kakaiba. Akala nila ay hindi ako marunong mag-Ingles. Naramdaman ko ang pagsisisi. Paumanhin, Sofia. Naranasan mo pala iyon. Ngumiti si Sofia ng mapait. Ayos lang. Matagal na iyon. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ano iyon? Nagtrabaho ako bilang consultant sa Manila branch ng Google. Nakita ko ang maraming Filipino engineers doon. Nakikinig ako ng mabuti. Nagpatuloy si Sofia. Wala akong inisip. Akala ko lang ay Asian colleagues sila. Ngunit tuwing meeting, may nararamdaman ako. Ano ang naramdaman mo? Iba ang mga Pilipino. Iba sila sa ibang Asian colleagues. May kumpiyansa sa boses ni Sofia. Ang mga Chinese colleagues ay labis na nagpapalaki sa kanilang sarili sa harap ng puting manager. Malakas at may kumpiyansa. Naging interesado ako. Ngunit ang mga Pilipino ay kabaligtaran. Sa harap ng puting manager, sila ay mapagpakumbaba. Ngunit malinaw na nagsasalita ng kanilang opinyon. Ang mali ay mali. Tumawa si Sofia. Ang mas nakakatuwa ay ang mga Chinese colleagues ay mayabang sa mga Indian subordinates. Utos-utos lang. Nagulat ako. Talaga? Ngunit ang mga Pilipino ay kabaliktaran. Magalang sila sa mga Indian subordinates. Tumigil sandali si Sofia at sinabi, ang mga Pilipino ay may kakaibang katangian, mabait sa mahihina ngunit hindi umaatras sa harap ng malalakas. Naalala ko ang hitsura ni Maria. Ang hitsura niya na hindi umatras sa harap ni Zhao at John. Sofia, bakit ganoon? Ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong saloobin ang mga Pilipino? Bumuntong hininga si Sofia. Dahil sa kasaysayan, David, kasaysayan? Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pananakop at presyon mula sa mga dayuhan sa loob ng maraming siglo. China, Espanya, Amerika, Hapon. Naging seryoso ang boses ni Sofia. Ngunit hindi sila kailanman ganap na sumuko. Lumaban sila hanggang sa huli. Naalala ko ang mga dokumento, digmaang Pilipino-Amerikano, ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming pagsubok ang naranasan ng Pilipinas. Sa prosesong iyon, natutunan ng mga Pilipino na kung magpapakita ka ng kahinaan, tatapakan ka, mariing sinabi ni Sofia. Kaya, hindi sila kailanman yumuyuko sa harap ng malakas na kalaban. Iyon ang paraan para mabuhay. Lubos akong nakiramay. Kaya pala, idinagdag ni Sofia. Ngunit kasabay nito, alam din nila ang pagdurusa ng mahihirap dahil naranasan din nila ang pagdurusa na iyon. Naalala ko ang sinabi ni Maria. Ang lola ko ay nagbigay din ng kanyang matitipid. Sila ay mga inapo ng henerasyon na nakaranas ng kahirapan at kagutuman. Kaya sila ay mabait sa mahihina dahil nakikiramay sila. Tumango ako. Salamat, Sofia. Marami akong naintindihan dahil sa iyo. Tumawa si Sofia. David, nagpunta ako sa Pilipinas noong nakaraang tag-init. Talaga? Kumusta? May kasamang pananabik ang boses ni Sofia. Nakakagulat. Nagulat ako pagdating pa lang sa NAIA. May hiwalay na check-in counter para sa mga OFW, balikbayan. Nagsimula akong mag-notes. May automated system din para sa wheelchair deployment. Pindutin mo lang ang button at agad na darating ang staff. Wow, ang galing yan. Hindi lang yan. May elevator sa lahat ng istasyon ng MRT. Hindi mo kailangang gumamit ng hagdan. Nilibang sinabi ni Sofia. Ang paggalang sa matatanda ay hindi lang slogan na sinisigaw, ngunit ginawa ito ng Pilipinas bilang system. Nagulat ako. Talaga bang ganoon ang antas? Oo. At may mas nakakagulat pa. Tumigil sandali si Sofia at sinabi, makikita mo ang mga burol at bundok sa gitna ng Maynila. Parang ang mga skyscrapers ay may berdeng backdrop. Hindi ko ito maisip. Hindi ito makikita sa New York o Boston. At may ilog na dumadaloy sa gitna ng lungsod, ang Pasig River. Nalinisan at na-rehabilitate ang ilog na dating marumi. Namangha si Sofia.
Ang kalikasan at ang lungsod ay nagkakasama. Sa palagay ko, iyon ang Filipino philosophy. Nagpatuloy ako sa pag-notes at wala ni isang electric wire ang makikita. Lahat ay inilibing sa ilalim ng lupa. Kaya napakaganda ng kalangitan. Tumawa si Sofia. Puno ng mga electric wire ang Amerika, hindi ba? Ngunit ang Pilipinas ay talagang malinis. Lalo akong nagka-interes sa Pilipinas. Sofia, kumusta ang pagkain? Iyan ang pinakakakaiba. Sumigla ang boses ni Sofia. Nagpunta ako sa lechon manok na kainan. Pero hindi lang lechon manok ang inihanda. Mayroon ding mga gulay, atsara, suka at iba't ibang sausawan. Mas marami pa ang gulay kaysa sa karne. Tumawa ako. Kaya sinasausaw mo ang karne sa gulay. Carnivorous, ngunit herbivorous din. Namangha si Sofia. Ang Europa ay naghihiwalay sa vegan at carnivorous, hindi ba? Ngunit ang Pilipinas ay pinagkakasundo ang mga ito. Harmony? Oo. Sa palagay ko, iyan ang core ng kultura ng Pilipinas. Bilis at politeness, tradisyon at modernidad, kalikasan at lungsod. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Sofia. Lahat ay nagkakasama, walang nag-aaway. Tumango ako. Kaya pala espesyal ang Pilipinas. Sa huli ay sinabi ni Sofia, David, may isa pa akong sasabihin sa iyo. Ano iyon? Nag-order ako ng lugaw ng 2 a.m. Tumawa ako. 2 a.m? Oo. Nag-inom ako ng beer at nagutom. Ngunit dumating ito sa loob ng 25 minuto, namamanghang sinabi ni Sofia. Aabutin ng 1 oras sa New York o kaya wala talagang delivery sa hating gabi. Ngunit ang Pilipinas ay 24 hour delivery. Ang galing niyan. Hindi lang yan. Perpekto ang packaging. Mainit na mainit at hindi malata ang lugaw. Tumawa si Sofia. Isang bansang mabilis, ngunit hindi nagpapabaya. Iyan ang Pilipinas. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nag-isip ako sandali. Ang mga salita ni Maria, ang karanasan ni Sofia, at ang mga datos na nakita ko, lahat ay nagsimulang magkaugnay. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang may magandang economic indicators. Ito ay isang bansa na nagsumikap upang mabuhay at sa proseso lumikha ng isang natatanging kultura. Araw na ng susunod na panayam. Mas maaga akong dumating sa lecture hall kaysa dati. Isa-isang pumasok ang mga estudyante. Naroon din sina Zoe at John. Pareho silang may masamang ekspresyon. Si Maria ang huling pumasok. Tahimik pa rin siya. Tumayo ako sa podium. Magandang umaga, mga kaibigan. Sumaludo ang mga estudyante. Binuksan ko ang projector. Ngayon, tatalakayin natin ang cultural influence ng Pilipinas, ang pagpapatuloy ng nakaraan. Lumabas ang pamagat na katapatan ng kultura ng Pilipinas sa slide. Ang cultural content ng Pilipinas ay sumasakop sa mundo, hindi ba? Teleserye, comics, video games, pelikula. Tumango ang mga estudyante. Ngunit bakit ang content ng Pilipinas? May content din ng Amerika at Chinese drama. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang pagkakaiba ay katapatan. Nilipat ko ang slide. Lumabas ang isang scene mula sa animated feature na, paglaki ko, sinta sa screen. Halos lahat ng nakapanood ng pelikulang ito ay nagtaas ng kamay. Ano ang inilalarawan ng pelikulang ito? Isang estudyanteng taga-Brazil ang sumagot. Loss of self at rebirth. Profesor, tama iyan. Kung gayon, bakit nakiramay ang mga tao sa buong mundo? Tumigil ako sandali at sinabi. Dahil talagang naranasan ng Pilipinas ang pagdurusa na iyon. Lumabas ang larawan ng mga guho pagkatapos ng digmaan sa screen. Noong 1945, gumuho ang Pilipinas sa loob ng 1 araw. Ang bansa ay naging abo at milyon-milyong tao ang nawalan ng tahanan. Seryosong tiningnan ng mga estudyante. Ano ang ginawa ng mga Pilipino noon? Tahimik na nagtaas ng kamay si Maria. Oo, Maria. Tumayo si Maria. Nagpakita sila ng diwa ng bayanihan, Profesor. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ang lola ko ay sumali din. Ibinahagi niya ang kanyang maliit na pagkain sa mga kapitbahay. Tumahimik ang lecture hall. Sinasabing ipinagpalit niya ang kanyang barot saya na pinakaingat-ingatan niya sa loob ng 50 taon para sa pagkain. Iyon ang ibinigay ng lolo ko noong kasal nila. Naglilimiyon ang luha sa mata ni Maria. Sinasabi ng lola ko,
Kung mabubuhay ang bansa, mabubuhay din tayo. Tumango ako. Tama iyan. Ibinahagi ng mga Pilipino ang pagkain at muling itinayo ang bansa mula sa mga guho. Lumabas ang istatistika sa slide. Sa lakas ng mga mamamayang ito, naibalik nila ang antas ng ekonomiya bago ang digmaan sa loob lamang ng 10 taon at naging pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa loob ng 30 taon. Tiningnan ko ang mga estudyante. Mayroon pa bang ibang bansa na kayang gawin ito? Nagtaas ng kamay si Zhao. Medyo kinabahan ako, ngunit tumango ako. Oo, Zhao. Maingat ang saloobin ni Zhao ngayon. Professor. Ngunit may katulad na karanasan din ng China noong Great Leap Forward. Nilipat ko ang slide. Magandang punto. Ngunit may mahalagang pagkakaiba. Lumabas ang comparison data sa screen. Ang Great Leap Forward ay pinamumunuan ng gobyerno. Pilitan. Tiningnan ko si Zhao. Ang pagbawi ng Pilipinas ay kusang loob. Walang nagpilit sa kanila. Hindi nakapagsalita si Zhao. Idinagdag ni Maria. Ang lola ko ay nagdala ng pagkain sa kapitbahay nang walang nagsasabi upang magtulungan. Tiningnan niya ang mga estudyante. Iyan ang Pilipinas. Kapag may krisis, gumagalaw sila sa sarili nilang kagustuhan nang walang nagsasabi sa kanila. Nilipat ko ang susunod na slide. Ang Pilipinas ay isang pambihirang bansa sa mundo kung saan gumagalaw ang mga mamamayan na parang iisang katawan tuwing may krisis. Lumabas ang iba't ibang halimbawa sa screen, pagbawi pagkatapos ng digmaan, pagdaig sa oil shock, bagyong Yolanda, bulkang Pinatubo. Tuwing mayroon, pareho ang pattern na makikita, kusang loob na bumabango ng mga mamamayan. Nagtaas ng kamay si John. Profesor, nagkaroon din ng katulad na sitwasyon ang Amerika noong bagyong Katrina. Tumango ako. Tama iyan. Mahusay din ang tugon ng Amerika. Ipinakita ko ang comparison data, ngunit ang pagkakaiba ay ang bilis. Mas mabilis ang Pilipinas. Lumabas ang recovery period mula sa bagyong Yolanda sa screen na ibalik ng Pilipinas ang infrastruktura sa loob ng 3 taon. Ang ibang bansa na nakaranas ng katulad na laki ng kalamidad ay umabot ng 7-10 taon. Nagulat ang mga estudyante. Sinabi ni Maria, kung hindi kami magmamadali, hindi kami mabubuhay. Kung maantala kami, mamamatay kami. May pagkaapurahan sa kanyang boses. Ang Pilipinas ay laging nakikipaglaban sa oras, presyon mula sa mga dayuhan, krisis sa ekonomiya, natural na kalamidad. Tiningnan ni Maria ang mga estudyante. Wala kaming luxury na mag-aksaya, kaya kailangan naming kumilos ng mabilis. Lubos akong nakiramay sa kanyang mga salita. Tama yan. Ang bilis ng Pilipinas ay hindi choice kundi necessity. Lumipat ako sa isang bagong paksa. Ngayon, tingnan natin ang kultura ng wika ng Pilipinas. Lumabas ang Filipino honorific system sa screen. Ang Filipino ay may isa sa pinakakomplikadong sistema ng paggalang sa mundo. Nagpakita ng interes ang mga estudyante. Ang parehong salita ay nagbabago ng petong paraan depende sa kausap. Nagpakita ako ng halimbawa. Ang verb na kumain ay nagiging kain, kumain, kainan, kinain, kain po, kumain po, kainan po. Nagulat ang estudyanteng Pranses. Wow, talagang komplikado. Tumawa si Maria at sinabi, kaya natutunan ng mga Pilipino ang paggalang sa iba mula pa noong bata sila. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Laging gumagamit ng po at opo sa matatanda, sa may mataas na posisyon, at sa mga bagong kakilala. Tumango ako. Ito ang core ng kultura ng Pilipinas. Pag-aalala sa iba. Nilipat ko ang slide. Lumabas ang larawan ng priority seats sa tren ng Maynila sa screen. May hiwalay na priority seats ang mga tren sa Pilipinas. Hinding-hindi uupo ang mga kabataan, namangha ang mga estudyante. Kahit walang nakaupo? Tanong ng estudyanteng taga-Brazil. Sumagot si Maria. Oo, kahit walang nakaupo, hindi sila uupo. Iniiwan nila itong bakante hanggang sa dumating ang matatanda. Naalala ko ang sinabi ni Sofia. Ang mga Pilipino ay mabait sa mahihina. Ito ang Pilipinas. Isang bansang malakas sa mga malalakas, ngunit walang katapusan ang kabaitan sa mahihina. Maingat na nagtaas ng kamay si Zhao. Profesor, ngunit may problema din naman ang Pilipinas, hindi ba? Walang perpektong bansa. Matapat akong sumagot. Aba, oo, maraming problema din ang Pilipinas.
Lumabas ang mga social issues ng Pilipinas sa slide. Aging population, income gap, youth unemployment. Isa-isa kong itinuro ang mga ito. Ang mga problemang ito ay seryoso. Lalo na ang aging population ay isa sa pinakamasama sa mundo. Tumango ang mga estudyante. Ngunit ang mahalaga ay kinikilala ng Pilipinas ang mga problemang ito. Ipinakita ko ang mga kamakailang policy documents. Incentives para sa mga OFW, pagpapalawak ng parental leave, paglikha ng trabaho para sa matatanda. Lumabas ang mga policy sa screen. Hindi ito perpekto, ngunit nagsisikap sila, sinabi ni Maria. Hindi itinatago ng Pilipinas ang mga problema. Kinikilala nila at sinusubukang lutasin. Puno ng kumpiyansa niyang sinabi. Iyan ang dahilan kung bakit malakas ang Pilipinas. Dahil kaya nilang kilalanin ang kanilang kahinaan. Tiningnan ko si Maria at naisip, talagang mahal ng estudyanteng ito ang Pilipinas. Hindi bulag kundi objetibo. Papatapos na ang panayam, nilipat ko ang huling slide. Mga kaibigan, kung ibubuod natin ang Pilipinas sa isang pangungusap, ano kaya ito? Nag-isip ang mga estudyante. Nagtaas ng kamay si Maria. Professor, maaari ba akong magsalita? Aba, oo. Tumayo si Maria. Ang Pilipinas ay isang maliit na bansa, ngunit hindi kailanman nagpakaliit. Ang kanyang boses ay puno ng pride. Isang maliit na bansa, maliit na populasyon, ngunit dumating na ang panahon na kailangang muling mag-isip ng strategy ng mga dambuhalang bansa sa sandaling malitin nila ang Pilipinas. Isang palakpakan ang pumuno sa lecture hall. Pumalakpak din ako at napagtanto ko. Ang tunay na laki ay hindi nagmumula sa teritoryo kundi sa spirit. Pagkatapos ng panayam, papunta ako sa aking study room. Ngunit nakita ko ang isang kakaibang eksena sa hallway. Sina Joe at John ay nagtitipon kasama ang ibang Chinese at American students. Narinig ko ang boses. Ito ay kakaiba. Sobrang pinupuri niya ang Pilipinas, hindi ba? Boses iyon ni Zhao. Tumigil ako. Sa palagay ko, biased ang professor. Walang objectivity. Sumang-ayon din si John. Baka may ginawa ang estudyanteng Pilipino sa profesor. Tumawa ang ibang estudyante at sinabi, imposible. Ngunit totoo ngang tungkol sa Pilipinas lang ang pinag-uusapan. Nagalit ako. Ngunit hindi ako lumabas agad. Gusto kong marinig pa ang tunay na iniisip ng mga estudyante. Nagpatuloy si Zhao. Sinasabi ng tatay ko, sasakupin na ng Tsina ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sa ekonomiya, talaga? Oo, binibili ng Tsina ang mga kumpanya ng Pilipinas. Maging ang mga sikat na BPO firms ay nanganganib na raw. Puno ng kumpiyansa si Zhao, sumabat si John. Ganoon din ang Amerika. Ang Pilipinas ay isang bansa lang na ginawa ng aming teknolohiya. Tumawa siya ng mapait. Ilang dekada lang silang sumikat. Babalik din sila sa orihinal na posisyon nila. Hindi ko na kinaya. Tigilan na ninyo, mga kaibigan. Nagulat ang mga estudyante at lumingon. Professor? Namilog ang mata ni Joe. Dahan-dahan akong lumapit. Mga kaibigan, malugod kong tinatanggap ang academic discussion, ngunit hindi ko papayagan ang prejudice. Yumuko ang mga estudyante, sa palagay ba ninyo, ay pinapaboran ko ang Pilipinas? Mariing tanong ko. Nagdahilan si Zhao, hindi ganoon, ngunit nakita ninyo ang datos, iyon ay objective statistics. Direkta ko silang tiningnan. Kung ayaw ninyo sa Pilipinas, sumalungat kayo gamit ang datos, hindi emosyon. Nagsalita si John, Professor, paumanhin. Ngunit may pride din kami. Pride? Oo. Ang Amerika at Tsina ay mas malalaking bansa, ngunit ang Pilipinas lang ang pinupuri ninyo. Napabuntong hininga ako. John, hindi mahalaga ang laki, sinabi ko sa kanila. Ang mahalaga ay kung ano ang nakamit. Kung paano nila nadaig ang krisis, nagpakita ng hindi kasiyahang ekspresyon si Zhao. Ngunit Professor, nadaig din ng Tsina ang krisis. Cultural Revolution, Great Famine, kinilala ko. Ngunit iba ang paraan. Ang pagkakaiba ay kung state-led ba o spontaneous power ng mga mamamayan. Sumabat si John. Ang Amerika ay spontaneous din, noong War of Independence. Tumango ako. Tama yan. Ang Amerika ay kahanga-hanga din. Ngunit nakamit iyon ng Pilipinas sa mas maikling panahon, sa mas kaunting resources.
Hindi nakapagsalita ang mga estudyante. Sa huli ay sinabi ko, "Mga kaibigan, matuto kayong gumalang sa ibang bansa. Iyan ang tunay na lakas." Yumuko ang mga estudyante. Naglakad ako papunta sa aking study room. Paglingon ko, nakatayo pa rin sina Joe at John na may hindi kasiyahang ekspresyon. Hindi pa rin naintindihan ng mga estudyanteng iyon. Ilang araw ang lumipas. Isang anonymous message ang dumating sa aking email. Itigil na ang bias na panayam tungkol sa Pilipinas. Hindi komportable ang mga estudyante. Nagalit ako. Ngunit kasabay nito, nagduda ako. Talaga bang hindi komportable ang mga estudyante? Nagpa siya akong magtanong ng direkta sa susunod na panayam. Pagpasok ko sa lecture hall, mas tense ang atmosfera kaysa dati. Sinusuri ng mga estudyante ang isa't isa. Tumayo ako sa podium. "Mga kaibigan, may isa akong tanong bago ang panayam ngayon." Tiningnan ako ng mga estudyante. "May nag-iisip ba na biased ang panayam ko? Magpakatapat kayo." Tumahimik ang lecture hall. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Zhao. Sumunod din si John. At 5 estudyanteng Chino, 3 estudyanteng Amerikano ang nagtaas ng kamay. Mga 10 katao sa kabuuan. Tumango ako. "Sige, salamat sa inyong opinyon." Nagtanong ako sa kanila, "Anong bahagi ang biased?" Tumayo si Zhou. "Professor, masyado ninyong binibigyang diin ang Pilipinas. Dapat mas bigyan din ng atensyon ang China at Amerika." Kalmado akong sumagot, "Zhou, ang tema ng semestreng ito ay Milagro ng Paglago. Ang Pilipinas ang pinaka-representatibong halimbawa." Sumalungat si John. "Ngunit mabilis din ang paglago ng Amerika." Tama yan. Ngunit inabot ng 100 taon ang Amerika. Ang Pilipinas ay 30 taon. Ipinakita ko ang datos. May pagkakaiba sa bilis. Hindi pa rin nasiyahan si Zhou. Pero masyadong tungkol sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, nagtaas ng kamay si Maria. Nagulat ako. Hindi karaniwang nakikilahok si Maria sa ganitong uri ng debate. "Oh, Maria." Tumayo si Maria. Zhao, John, at mga estudyanteng nakaramdam ng hindi komportable. "May kasinungalingan ba sa sinabi ng propesor?" Tumahimik ang mga estudyante. "Mali ba ang datos? Ang istatistika ba ay fake?" Tiningnan ni Maria ang mga estudyante. "O nasaktan lang ang inyong pride?" Namula ang mukha ni Zhao. "Maria, ikaw." Hindi nagbigay ng palugit si Maria. Kung ang pagsasabi ng katotohanan ay bias, ang lahat ng katotohanan sa mundong ito ay bias. Maring sinabi niya, "Kung ayaw ninyong aminin na ang Pilipinas ay mahusay, magsikap kayo ng mas higit pa sa inyong bansa." Nagkaroon ng tension sa lecture hall. Tumayo si John. "Maria, iniinsulto mo ba kami?" Ngumiti si Maria. "Hindi ako nag-iinsulto. Katotohanan yan. Sinasabi iyan ng datos." Itinuro niya ang slide. 30% sa assembly, 20 bilyong remittances, pangatlo sa pinakamalaki sa technology export. Tumaas ang boses ni Maria. "Lahat ba ng ito ay kasinungalingan? Gawa-gawa lang ba ng propesor?" Hindi nakapagsalita si Joe. Tiningnan ko si Maria na may pagkamangha. Talagang malakas ang estudyanteng ito. Sa huli ay sinabi ni Maria, "Hindi kayo komportable dahil ayaw ninyong aminin. Hindi ang propesor ang may problema, kundi ang katotohanan ang hindi komportable." Umupo siya. Isang palakpakan ang pumuno sa lecture hall. Ang mga estudyanteng Europeo at maging ang ilang estudyanteng Chino ay pumapalakpak. Nakaupo sina Joe at John na namumula ang mukha. Tiningnan ko sila mula sa podium. Ang katotohanan ay laging malakas. Pagkatapos ng panayam, tinawag ko si Maria. "Maria, maaari ba tayong mag-usap sandali?" Maingat na lumapit si Maria. "Professor, baka na-overboard ako?" Umiling ako. "Hindi." Sa halip, iyon ay isang kinakailangang salita. Gumaan ang ekspresyon ni Maria. Nagtanong ako sa kanya, "Maria, paano mo nalaman ng husto ang tungkol sa Pilipinas?" Ngumiti si Maria ng mapait. "Dahil madalas itong ikwento ng aking mga magulang." "Anong kwento?" Nag-isip sandali si Maria at nagsalita. "Madalas sabihin ng tatay ko, kami ay mahirap, ngunit pinangalagaan namin ang pride." Naglilimiyo ng luha sa kanyang mata. Sinasabing kahit nagtitinda ng gulay sa palengke, hindi sila yumukod kailanman. Tahimik akong nakinig. Sinasabi din ng nanay ko,
Naghirap ang aming henerasyon para mabuhay kayo ng madali. Nanginginig ang boses ni Maria, kaya ako pumunta rito upang hindi masayang ang sakripisyo ng aking mga magulang. Lubos akong naantig, kahanga-hanga ang mindset mo. Yumuko si Maria. Professor, sa totoo lang, natakot ako. Talaga? Noong sinasalungat mo sina Joe? Oo. Nanginginig ang kamay ko. Nanginginig din ang boses ko. Tapat na sinabi ni Maria. Pero hindi ko kinaya. Pakiramdam ko ay iniinsulto nila ang henerasyon ng aming mga magulang, ng aming mga lolo't lola. Dahan-dahan kong tinapik ang balikat niya. Mahusay ang ginawa mo. Iyon ay isang matapang na pagkilos. Ngumiti si Maria. Nagtanong ako sa kanya, Maria, ano ang plano mo pagkatapos ng graduation? Nag-isip sandali si Maria. Plano kong umuwi sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Oo, gusto kong gamitin ang natutunan ko rito sa Pilipinas. Seryoso ang tingin ni Maria. Marami pa ring problema ang Pilipinas na kailangang lutasin. Aging population, gap, youth unemployment. Tumango ako. Gusto kong lutasin ang mga problemang iyon. Sa abot ng aking makakaya, puno ng kumpiyansa si Maria. Nadaig ng Pilipinas ang krisis tuwing mayroon. Nadaig din namin ito sa pagkakataong ito. Tiningnan ko siya at naisip, hanggat may mga kabataang tulad niya, mananatiling malakas ang Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, nakilala ko ang Dean ng Harvard Kennedy School. Nagtanong ang Dean, David, balita ko, pinag-uusapan ang panayam mo kamakailan. Tumawa ako. Sa magandang paraan ba? Aba, oo. Sinasabing mainit ang reaksyon ng mga estudyante, sabi ng Dean habang umiinom ng kape. Lalo na ang panayam tungkol sa Pilipinas ang sikat. Oo, tama iyan. Matapat kong sinagot. Nagsimula lang ako bilang isang case study, ngunit habang hinuhukay ko, lalo itong naging interesante. Tumango ang Dean. Ang Pilipinas ay talagang kakaibang bansa. Sinabi ko na iyan ng ilang beses. Kumusta ang pagbisita mo? Sunod-sunod ang mga sorpresa. Naramdaman ko ang energy. Tumawa ang Dean. Mabilis maglakad ang mga tao. Mabilis kumain, mabilis magtrabaho, ngunit hindi kailanman nagpapabaya. Naalala ko ang sinabi ni Sofia. Isang bansang mabilis, ngunit hindi nagpapabaya. Nagpatuloy ang Dean. David, gusto mo bang magbigay ng special lecture sa susunod na taon? Special lecture? Oo. Sa temang milagro ng paglago ng Pilipinas. Seryoso ang Dean. Tiyak na magiging interesado ang mga estudyante mula sa ibang departments. Nag-isip ako sandali. Sige, gagawin ko. Nasiyahan ang ekspresyon ng Dean. Mahusay. Inaasahan ko iyan. Bumalik ako sa aking study room. Umupo ako sa mesa at nag-isip. Sa loob ng 20 taon ng pagiging propesor, nagkaroon ba ng semestreng kasing kahulugan nito? Nagsimula akong ayusin ang aking lecture materials. Bigla, lumitaw ang mukha ni Maria. Ang hitsura niya na umiiyak habang nagkukuwento tungkol sa kanyang lola. Ang hitsura niya na matapang na humarap kina Zoe at John. Ang estudyanteng iyon ay hindi lang isang estudyanteng matalino. Siya ay isang estudyanteng alam ang kanyang roots. Binuksan ko ang computer. Noong titingnan ko sana ang email, may isang bagong mensahe ang dumating. Ang nagpadala ay si Maria. Professor, salamat po sa araw na ito. Nagbigay po kayo ng lakas ng loob sa akin. Patuloy po akong mamumuhay ng may pride sa pagiging Pilipino. Maria, ngumiti ako. At sumulat ng sagot, Maria, ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Binago ng iyong katapatan ng lecture hall. Patuloy kang mamuhay ng may pride. Professor Henderson. Pagkatapos magpadala ng email, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang tanawin ng taglagas ay kumakalat sa Harvard campus. Nalalagas ang mga dahon, malapit na rin akong umalis. Huling semestre na, ngunit wala akong pagsisisi. Nagpapasalamat ako na nakasama ko ang isang estudyanteng tulad ni Maria sa huling 20 taon. Muli akong nagsimulang ayusin ang aking materyal. Ang tema para sa susunod na panayam ay ang kinabukasan ng Pilipinas. Saan kaya patungo ang bansang ito? Hinanap ko ang pinakabagong datos. Birth rate ng Pilipinas, bilis ng aging, youth unemployment rate. Ang mga numero ay madilim. Kasabay nito, mayroon ding ibang datos.
pamumuhunan sa startup, R&D expenditure, education level. Ang mga numerong ito ay puno ng pag-asa. Madaig din ng Pilipinas ito. Tulad ng dati, naniwala ako. Dahil may mga kabataang tulad ni Maria. Mga kabataang nag-aalaala sa sakripisyo ng kanilang mga magulang, nagmamahal sa bansa, at matapang na humaharap sa problema. Hanggat may henerasyon na tulad nito, mananatiling malakas ang Pilipinas. Tinapos ko ang lecture material. Inaasahan ko na ang panayam sa susunod na linggo. Gusto ko ring malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Zhao at John. Anong paghamon kaya ang gagawin nila ngayon? Tumawa ako. Anumang paghamon ang dumating, ayos lang, dahil ang katotohanan ay laging mananalo. At naroon si Maria. Ang estudyanteng iyon na matapang na nagtatanggol sa Pilipinas, tahimik ngunit puno ng kumpiyansa. Sa wakas, dumating ang araw ng huling panayam. Mas maaga akong dumating sa lecture hall kaysa dati. Huling panayam ko ito sa loob ng 20 taon bilang profesor. Isa-isang pumasok ang mga estudyante. Pumasok si Maria. Ngumiti siya nang makita niya ako. Naroon din sina Zhao at John. Pareho silang may masamang ekspresyon. Tumayo ako sa podium. Magandang umaga, mga kaibigan. Ngayon ang huling panayam ko. Nagbulungan ang mga estudyante. Nagturo ako sa loob ng 20 taon, ngunit ang semestreng ito ang magiging pinaka-hindi ko malilimutan. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Lumabas ang pamagat na mga hamon at pag-asa ng Pilipinas sa slide. Ang Pilipinas ay humaharap ngayon sa mga seryosong hamon. Lumabas ang istatistika sa screen, birth rate na 1.2 kids per mother, pinakamababa sa mundo. Nagulat ang mga estudyante. Ang bilis ng aging population ay pinakamabilis din sa mundo. Sa 2050, 40% ng populasyon ay magiging 65 taong gulang pataas. Nilipat ko ang susunod na slide. Mataas din ang youth unemployment rate. 25% ng mga college graduates ay walang trabaho. Nagtaas ng kamay si John. Professor, kung gayon, hindi ba't pababa na ang Pilipinas? Ngumiti ako. Magandang tanong. Ngunit ang sagot ay hindi. Nilipat ko ang slide. Lumabas ang R&D investment ng Pilipinas sa screen. Ang Pilipinas ay una sa mundo sa R&D investment na proporsyon sa GDP. Ito ay 3.5%. Tumango ang mga estudyante. Pumapalo din ang pamumuhunan sa startup. 12 bilyon ang ipinamuhunan noong nakaraang taon. Nagbigay ako ng mga konkretong halimbawa. Ang mga Filipino startups ay mabilis na lumalaki sa AI, bio, space na sektor. Nagtaas ng kamay si Maria. Professor, maari ba akong magdagdag ng isa? Aba, oo. Tumayo si Maria. Ang Pilipinas ay isang bansa na ginagawang opportunity ang krisis. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Lulutasin din ang problema sa aging population. Tulad ng dati, tiningnan ni Maria ang mga estudyante. Nagdaragdag ng incentives ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga magulang. Pinapalawak din ang parental leave. Tumango ako. Tama iyan. Hindi ito perpekto, ngunit nagsisikap sila. Tumawa si Zhao ng mapait. Wala ring silbi ang ganyan. May katulad na problema din ng China, ngunit hindi nalulutas. Agad na sumalungat si Maria. Iba ang China at Pilipinas. Direkta niyang tiningnan si Zhao. Ang China ay state command, ngunit ang Pilipinas ay spontaneous na gumagalaw ang mga mamamayan. Tumahimik ang lecture hall. Ang Pilipinas ay isang pambihirang bansa sa mundo kung saan gumagalaw ang mga mamamayan na parang iisang katawan tuwing may krisis. Mangyayari rin iyan ngayon. Namangha akong tiningnan si Maria. Talagang naniniwala ang estudyanteng ito sa Pilipinas. Lumipat ako sa susunod na paksa. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pandaigdigang posisyon ng Pilipinas. Lumabas ang mapa ng mundo sa slide. Ang Pilipinas ay pinag-iinteresan ng mundo ngayon. Ikinuwento ko ang mga kamakailang balita. Bumibili ng teknolohiya ng Pilipinas ang Poland, Norway, Australia. Pinapalakas ng European Union ang semiconductor cooperation sa Pilipinas. Nagulat ang mga estudyante. Maging ang Amerika ay tinitingnan ang Pilipinas bilang isang indispensable ally. Itinuro ko ang screen. Bakit? Maliit na bansa, maliit na populasyon,
Ngunit dumating na ang panahon na kailangang muling mag-isip ng strategy ng mga dambuhalang bansa sa sandaling maliitin nila ang Pilipinas. Hindi nasiyahan si John, Propesor, gayunpaman, hindi mabubuhay ang Pilipinas kung wala ang Amerika. Nandyan ang US military bases. Kalmado akong sumagot, John, ang alliance ay hindi one-sided. Nilipat ko ang slide. Ang Pilipinas ay core sa Asian strategy ng Amerika. Kailangan din ng Amerika ang Pilipinas. Idinagdag ni Maria. Ang US military bases ay hindi lang nagpoprotekta sa Pilipinas. Mayroon din itong papel sa pagpapanatili ng stability sa buong silangang Asya. Puno ng kumpiyansa niyang sinabi. Kung manginig ang Pilipinas, manganganib din ang Korea at Taiwan. Alam din yan ng Amerika. Sumang-ayon ako sa mga salita ni Maria. Tama iyan. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na pinoprotektahan, kundi isang bansa na kasamang nagpoprotekta. Nagtaas ng kamay si Zhao. Propesor, kung gayon, paano tinitingnan ng China? Kung magbigay ng presyon ang China sa Pilipinas, ano ang mangyayari? Matapat akong sumagot. Ang China ay isang malakas na bansa. Maaari itong maging banta sa Pilipinas. Nasiyahan ang ekspresyon ni Zhao. Ngunit nagpatuloy ako. Kailangan din ng China ang Pilipinas. Semiconductor, precision equipment, automobiles, lahat ay may kinalaman sa teknolohiya ng Pilipinas. Namilog ang mata ni Zhao. Kung magbigay ng labis na presyon ang China sa Pilipinas, maaapektuhan ang sarili nilang industriya. Ipinakita ko ang datos. Ang mga smartphone companies ng China ay hindi makagawa kung wala ang mga piyesa ng Pilipinas. Tumawa si Maria at sinabi, kaya, ang Pilipinas ay maliit, ngunit hindi maaaring baliwalain. Isang palakpakan ang pumuno sa lecture hall. Nilipat ko ang huling slide. Mga kaibigan, saan nagmumula ang lakas ng Pilipinas? Tiningnan ako ng mga estudyante. Hindi sa laki, hindi rin sa resources. Tiningnan ko si Maria. Sa tao, ang lakas ng Pilipinas ay nagmumula sa passion ng mga kabataan at sa foundation na itinayo ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng dugo at pawis. Naglilimiyon ang luha sa mata ni Maria. Hanggat may mga kabataang tulad ni Maria, mananatiling malakas ang Pilipinas. Pumalakpak ang buong lecture hall. Maging sina Zhao at John ay pilit na pumalakpak. Sa huli ay sinabi ko, anong kwento ang gusto ninyong iwanan sa mundong ito na inyong pinamumuhayan? Maaari ninyong baguhin ang mundo sa pamamagitan ng will, hindi ng laki, sa pamamagitan ng wisdom, hindi ng resources. Tiningnan ko si Maria at sinabi, pinatunayan niyan ng Pilipinas, kaya rin ninyo. Tumunog ang bell. Natapos ang huling panayam ko sa loob ng 20 taon. Tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. Pumalakpak si Maria habang pinupunasan ang kanyang luha. Bumaba ako sa podium, isa-isang lumapit ang mga estudyante at nakipagkamay sa akin. Propesor, salamat. Hindi ko malilimutan ang panayam na ito. Nakipagkamay ako sa bawat isa at nagpasalamat. Si Maria ang huling lumapit. Propesor, maraming salamat sa inyo. Umiiyak siya. Dahil sa inyo, naramdaman ko ang pride sa pagiging Pilipino. Niyakap ko siya. Hindi, Maria. Ako ang dapat magpasalamat. Marami akong natutunan dahil sa iyo, sinabi ko ng taos puso. Tinuruan mo ako na hindi laki ang mahalaga, kundi will. Umiyak si Maria habang tumatawa. Ilang buwan ang lumipas. Umalis ako sa Harvard. Namuhay ako ng tahimik pagkatapos ng retirement. Ngunit isang araw, dumating ang isang email. Ang nagpadala ay si Maria. Propesor, kumusta po? Si Maria ito. Nag-email po ako dahil may magandang balita. Inaasahan kong binasa ko ang email. Umuwi na po ako sa Pilipinas at nagtayo ako ng startup. Nagulat ako. Isang platform para lutasin ang problema sa OFW gap at local employment. Isang service na nagpapababa ng burden ng mga pamilyang Pilipino. Detalyadong ipinaliwanag ni Maria. Maliit pa, ngunit nakatanggap na rin kami ng investment. Ipinapatupad ko ang natutunan ko sa panayam ninyo. Naramdaman ko ang kagalakan. At may gusto akong itanong sa inyo, Propesor. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Kung magkakaroon po kayo ng pagkakataong pumunta sa Pilipinas, maaari po ba ninyong bisitahin ang kumpanya ko? Marami po akong ikinuwento tungkol sa inyo sa mga employees. Ngumiti ako. Sumulat ako ng sagot. Maria,
Congratulations. Bibisitahin ko kayo. Gusto kong makita ang passion mo. Ilang linggo ang lumipas, sumakay ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na pumunta ako sa Pilipinas sa buhay ko. Dumating ako sa NAIA. Ang sinabi ni Sofia ay totoo. OFW check-in, automated wheelchair, lahat ay perpekto. Naghihintay sa akin si Maria sa airport. Profesor, tumakbo siya at niyakap ako. Maligayang pagdating. Tumawa ako. Maria, matagal na tayong hindi nag-usap. Inihatid ako ni Maria sa kotse. Papunta kami sa Maynila. Pagsilip ko sa labas ng bintana, kumalat ang tanawin na sinabi ni Sofia. May mga bundok sa pagitan ng mga skyscrapers. Malinis ang kalangitan na walang electric wires. Profesor, kumusta? Tanong ni Maria. Kahanga-hanga. Talagang magandang bansa. Puno ng pride si Maria. Dumating kami sa kumpanya. Maliit na office, ngunit puno ng sigla. Mga kasama, siya ang mentor ko, si Professor Henderson ng Harvard University. Pumalakpak ang mga employees. Naantig akong tiningnan sila. Sila ay mga kabataan na nasa mid-20s hanggang early 30s. Professor, marami kaming narinig tungkol sa inyo mula kay Maria. Sinasabing magkaroon ng pride sa pagiging Pilipino, hindi ba? Sabi ng isang employee. Tumawa ako. Tama iyan. Naintindihan ako ng mabuti ni Maria. Ipinakita sa akin ni Maria ang kumpanya. Gumagawa kami ng platform na nagpapababa ng burden ng OFW families. Ipinakita niya ang screen. Nagkokonekta ito ng mga social worker sa mga parents at nagbibigay ng parenting information. Namangha ako, ang galing niyan. Kumusta ang reaksyon? Mahusay. Umabot na sa 50,000 ang mga users. Puno ng kumpiyansa si Maria, ang target namin ay 1 million. Sa gayon, naniniwala akong makakatulong kami sa paglutas ng problema ng OFW gap sa Pilipinas. Tiningnan ko siya at naisip, talagang gagawin ng estudyanteng ito. Kinagabihan, dinala ako ni Maria sa isang restaurant, adobo na kainan, Professor. Ito po ang unang Filipino food ninyo? Oo, inaasahan ko na iyan. Dumating ang adobo, at rice, sausawan, at iba't ibang side dish. Lahat ng uri ng gulay ay kasama. Tulad ng sinabi ni Sofia, ito po, ihalo ninyo ang sausawan. Ipinakita ni Maria ang halimbawa. Ginaya ko rin, nakakagulat ang lasa, talagang masarap. Tumawa si Maria. Hindi ba, ang Filipino food ay harmony, karne at gulay, maanghang at matamis, mainit at malamig. Tumango ako. Ang kultura ng Pilipinas mismo ay harmony. Pagkatapos kumain, nagtanong si Maria, Profesor, kumusta ang Pilipinas? Matapat akong sumagot. Higit pa sa inaasahan ko. Iba talaga ito sa nakikita ko sa datos. Ngumiti si Maria. Hindi maipaliwanag ang Pilipinas sa mga numero lang. Malalaman mo lang kapag naranasan mo mismo. Sumang-ayon ako sa kanyang mga salita. Tama yan. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit may pride ang mga Pilipino. Naglilimiyo ng luha sa mata ni Maria. Professor, maraming salamat sa inyo. Bakit? Dahil naintindihan ninyo ang Pilipinas. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. Iniisip ng mga tao na ang Pilipinas ay maliit at mahina, ngunit iba kayo. Hinawakan ko ang kamay niya. Maria, ako ang natuto. Mula sa iyo, sinabi ko ng taos-puso. Tinuruan mo ako na hindi laki ang mahalaga kundi will. Umiyak si Maria habang tumatawa. Ilang araw ang lumipas. Umuwi ako. Ngunit nanatili sa aking puso ang Pilipinas at napagtanto ko. Ang Pilipinas ay hindi lang isang economic power, kundi isang bansang malakas sa spirit. Isang bansang maliit, ngunit hindi kailanman nagpakaliit. Isang bansang bumabangon tuwing may krisis. At isang bansang inaasahan ko ang kinabukasan na itatayo ng mga kabataang tulad ni Maria. Hanggang ngayon, paminsan-minsan, ay tumatanggap ako ng email mula kay Maria, balita na maayos ang kumpanya. Sa tuwing ganoon, naiisip ko, maliwanag ang kinabukasan ng Pilipinas. Dahil may mga taong tulad ni Maria, mga taong nag-aalaala sa sakripisyo ng kanilang mga magulang, nagmamahal sa bansa, at sinusubukang lutasin ang problema. Hanggat may mga taong tulad nila, mananatiling malakas ang Pilipinas. Mula sa isang maliit na isla, patungo sa isang bansa na gumagalaw sa mundo.
Iyan ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa huling 20 taon ng pagiging propesor. Ang spirit, hindi ang laki, ang gumagawa ng bansa. At pinatunayan iyan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kinakausap ko ang mga estudyante. Tingnan ninyo ang Pilipinas. Tingnan ninyo ang bansang ginawang posible ang imposible. At kayarin ninyo, tulad ni Maria, tulad ng Pilipinas. Ano ang naramdaman ninyo pagkatapos marinig ang kwentong ito? Ang bansang ito na ating pinamumuhayan, ang Pilipinas, ay isang bansang may pride na lumikha ng isang milagro na hindi nakamit ng ibang bansa sa mundo. Sana po ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like upang makapaghatid pa kami ng mas kawili-wiling mga kwento. Ito po ang Special Pilipinas na nagbabahagi ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Salamat po. Video and narration. Matagal akong nag-obserba sa mundo mula sa podium, sa pamamagitan ng mga objective lenses ng walang katapusang datos at istatistika. Ngunit sa lecture hall noong araw na iyon, napagtanto ko, ang talagang mahalagang kwento ay nakatago sa likod ng mga graph at numero sa tahimik na paghinga ng mga tao. Isang tahimik na estudyante, si Maria. Ang mga salitang sinabi niya sa nanginginig na boses ay hindi lang pagsalungat, ito ay kwento ng pride na minana mula sa henerasyon ng kanyang mga lolo't lola na bumangon mula sa abo at nagsumikap upang itayo ang kinabukasan. Gaano kahalaga ang pawis at luha ng mga taong nagtrabaho mula madaling araw hanggang gabi. Maaring napakadali nating balewalain ang walang katapusang drama sa proseso, tinitingnan lamang ang resulta na ipinapakita ng mga numero. Ano ba talaga ang tunay na lakas? Hindi ito masusukat sa laki ng teritoryo o sukat ng ekonomiya. Medyo iba rin ito sa malakas na boses o sa loobin na puno ng kumpiyansa. Ang tunay na lakas na itinuro sa akin ni Maria ay nasa kahinhinan, ang matatag na saloobin na hindi nagpapalaki sa sarili, ngunit hindi umaatras sa harap ng kailangang protektahan, at ang malalim na malasakit sa iba na nagmumula sa pag-alam sa kahinaan. Ang hitsura ng mga tao na kusang nagtutulungan nang walang nagsasabi sa kanila tuwing may krisis, iyan ang bagay na hindi mabibili ng anuman ang bansang ito. Sa simula ng kwento, nagtanong ako, anong bansa kaya ang hindi kayang basta-bastahin ng mga dambuhalang pandaigdig? Ang sagot ay wala sa mga pinakabagong armas o dambuhalang kapital. Ito ay nasa puso ng bawat isa na hindi nalilimutan ang pasasalamat sa mga ninuno at nagsisikap na gawin ang bawat trabaho ng tapat at perpekto kahit maliit. Ang puso ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakapaloob sa simpleng salitang malasakit, ang komplikado at magandang kultura ng wika na gumagalang at nag-aalala sa iba. Lahat ng ito ay hindi nakikita, ngunit ito ay isang tiyak na lakas na patuloy na sumusuporta sa bansang ito. Pagkatapos ng panayam, isang tiyak na bagay ang nabuo sa aking puso. Iyon ay tahimik na pag-asa para sa kinabukasan. Dinala ni Maria ang kaalaman na natutunan niya sa Harvard at umuwi sa kanyang bansa. Ngayon, matapang niyang hinaharap ang mga problema ng bansang ito at nagsisimula ng isang bagong hamon upang itayo ang kinabukasan. Hanggat may mga kabataang tulad niya, hindi matatapos ang kwento ng bansang ito. Kahit na naghihintay ang mga mahihirap na pader tulad ng aging population at social gap, tiyak na magbubukas sila ng isang bagong daan sa pamamagitan ng wisdom at katapatan tulad ng dati. Sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanilang will, hindi ng kanilang laki, sa pamamagitan ng lalim ng kanilang spirit, hindi ng kanilang kayamanan, ang Pilipinas ay patuloy na magbibigay ng tahimik, ngunit malaking liwanag sa mundo. Dahil ang maliit na lakas ng loob na umusbong sa sulok ng lecture hall ay lumago na ngayon at naging malaking pag-asa para sa isang bagong panahon. Ang bansang ito na ating pinamumuhayan ay isang bansa ng milagro na itinayo sa hindi masusukat na pagsisikap ng ating mga ninuno. Dito na nagtatapos ang kwento ngayon. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ang inyong boses sa pamamagitan ng like at comment. At ang subscription ay magiging imbitasyon sa susunod na kwento. Inaasahan ko na makikita ko kayong muli.